Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa napaka-importanting statement ni Attorney Vic Rodriguez in support kay former President Duterte dito sa ginagawa sa Kongreso, yung kaliwat kanang resolusyon sa Kamara na nananawagan sila na papasukin ang ICC dito sa ating bansa para imbestigahan yung drug war ng Administrasyong Duterte. So, Tagalog itong post ni Attorney Rodriguez. Basahin ko lang sandali. Madaling maintindihan, then dagdagan ko ng comments. ICC, huwag manghimasok. Sabi niya, walang puwang sa ating gobyerno ang pagpapahintulot sa International Criminal Court na manghimasok sa isang purely domestic affairs at hindi dapat hayaan na maapakan ang sarili nating criminal justice system. Very simple. Ang ICC ay itinuturing na court of last resort at maaari lang manghimasok kapag ang ating pamahalaan ay nagsabi na hindi nila kaya o sadyang ayaw gampanan ang kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ang pagpapahintulot sa taga-usig ng ICC na mag-imbestiga ay labag sa konsepto ng ating soberenya at malinaw na pakikialam sa ating purely domestic affairs. Bukas ang lahat ng antas ng ating mga korte mula municipal trial courts paakyat sa Korte Suprema. Bukas din ang lahat ng tanggapan ng piskalya. Kaya walang puwang ang sinumang dayuhan tulad ng ICC na makialam sa ating criminal justice system. Itaguyod natin at huwag hayaang maapakan ang ating soberenya. Wow, napaka malinaw, madaling maintindihan. I hope hindi ko na ipapaliwanag. So, salamat po Attorney Vic Rodriguez itong pahayag nyo. Pangalawa na ito na pahayag ni Attorney Vic Rodriguez in support to PRRD. Una, nung nanawagan si Tatay Digong na dapat magpa-audit todo-todo ang Kongres para malaman ng taong bayan paano nila ginagastos ang pondo, pera natin, kasi ang ginagawa nila certification lang, wala na. So, nagbigay ng statement si Attorney Vic Rodriguez at sabi niya, sinusuportahan niya ang panawagan ni Tatay Digong na magkaroon ng masinsinan, tunay na audit ang Kongreso, Kamara. So ito, pangalawa ito. Kasi yan ngayon ang mainit na political issue sa ating bansa. Itong parang pakikialam ng Kongreso. It's a separate branch of government. Legislative. Dapat ang trabaho lang nitong mga kongresista is magpasa ng batas. Hindi yung makialam sa foreign policy. Trabaho ng presidente ang ICC kasi it's a foreign entity. International Criminal Court. In the same manner na trabaho ng presidente noon, panahon ni PRRD, na umalis ang bansa sa ICC.
So ngayon, dahil gusto ng ICC na pumasok at imbestigahan ang drug war campaign ni Tatay Digong, desisyon yan ng executive ng presidente. Nagsalita ng presidente. Not unless kung binabawi niya. Kaya itong mga kongresista, pakialamero. Kaya napakabigat yung statement ni BP Inday Sara na sabi niya, let us not insult and embarrass our justice system. Gumagana po ang lahat na antas sa ating hustisya mula sa prosecution. Nandyan man ang Department of Justice. Anybody pupunta sa piskalya at mag-file ng complaint at ang piskalya ang nagdidetermine kung may probable cause o wala. And then, kung meron, isasampa sa korte. Ito nga, ilang taong nakakulong si ex-senator De Lima. Halos mag 7 years. Ngayon, nakalabas na. Ibig sabihin, gumagana ang ating korte. Bakit itong kayong mga kongresista na dahil lang ba sa ambisyon ng isang tao na sirain ang kanyang kalaban sa politika? Wala kayong prinsipyo, mga kagalang-galang na kongresista. Sa Ligang Batas, nagsasabi na ang mag-usig lang sa Pilipino ay kapwa rin niyang Pilipino. Bakit niyo papasukin ang mga banyaga? So, I'm sorry, katangahan sa mga kongresista itong ginagawa nila. So again, salamat Attorney Vic Rodriguez. At ito, indikasyon na ito na unti-unti, on the right time, sasanib ng tuluyan si Attorney Vic sa mga Duterte. Kasi hindi na maiwasan ang banggaan ng Marcos, Araneta, Romualdez clan versus Duterte. Magbabanggaan na yan. Ang alas, hawak ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya takot na takot ang palasyo. According to Madam Marley, yung kanyang maputing ahas, pinababantayan ng palasyo ni First Lady Lisa yung mga galaw ni Attorney Vic. Hanggat maaari, hindi sila papayag na makipag-alyansa o makipag-tulungan na ng tuluyan si Attorney Vic dito sa kampo ng mga Duterte. Takot. May plano pa nga daw sila sa Malacanang na offeran nila ng posisyon balik si Attorney Vic Rodriguez sa PBBM admin para lang mapigilan nila ang pakikipag alyansa sanib puwersa ang Duterte Rodriguez. Takot sila. Ano sa tingin nyo? Ano ang hawak na alas ni Attorney Vic Rodriguez na pwedeng magpataob sa administrasyong PBBM? Ako, hinala ko lang ito tungkol yan sa Smart Magic. So, napaka-tindi yung aligasyon ni Attorney Chong na itong si First Lady Lisa Araneta Marcos, attorney pa noon 3 beses nakipag-meeting sa mga officials ng Smart Magic. Bawal na bawal yun sa batas. Pwede silang ma-impeach itong presidente. That's, betrayal of public trust o violation ng election. So, sa ngayon, si Attorney Chong pa lang at sina General Reo ang nag-iingay. Napakaganda yung message na ipinakita ni
Maharlika sa isang vlog niya. Sabi ng staff ni Attorney Lisa, "Good afternoon, Attorney. Per instruction of Attorney Lisa, makaka-attend ba kayo sa meeting ngayong mamayang gabi with Smartmatic officials? Venue ito. Tell me in advance para masabihan ko si Attorney Vic Rodriguez." Ibig sabihin, alam na alam ni Attorney Vic Rodriguez ang mga galaw ng kampo ni BBM, yung ginagawa ni Attorney Lisa sa pakikipag-meeting sa Smart Magic. Alam na alam ni Attorney Vic. Yun ang alam kong alas. Kaya once na sumanib na ng puwersa itong si Attorney Vic dito sa Duterte, PRRD and BP Sara, nako, manginginig na sa takot ang administrasyong ito. Kasi once na nagsalita si Attorney Vic supporting yung aligasyon ni Attorney Glenn Chong at ni na General Rio, patay kang bata ka. Goodbye. PBBM First Lady Lisa, goodbye.